sa mga talatang 20 hanggang 35. Then it seems good to the apostles and elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabbas, and Silas, leading men among the brothers, with the following letters. The brothers brought both the apostles and the elders to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia, greetings. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instruction, it has seemed good to us, having come to an accord, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul, men who have risked their lives in the name of our Lord Jesus Christ. We have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. For it has seemed good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements, that you abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourselves from this, you will do well, fairly. So when they were sent out, they went down to Antioch, and having gathered the congregation together, they delivered the letter. And when they had read it, they rejoiced because of its encouragement. And Judas and Silas, who were themselves prophets, encouraged and strengthened the brothers with many words. And after they had spent some time, they were sent off in peace by the brother to those who had sent them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord with many others also. Let's pray. Lord, we thank you and praise you, God, for this day. Salamat, Panginoon, that you have bring us here to hear thy word preached. Lord, we pray that the Holy Spirit is patuloy mag-usap, turo, habang kami nagpapatuloy sa pag-aaral ng mga salita. Sa book of Acts, let your word and the Holy Spirit move thy people. Lord, salamat po po mo. Mag-usapan, pangalan mo lang ang may kasama na. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Mag-upo na po tayo. So, ayun pong ating pasahe ay may lang. Parang kinuwento lang. At ikukwento ko lang din. So, sila po ay sila Apostle Paul and Bernabe. Yung sa ating mga nakaraang pag-aaral, mula ba sa chapter 13, so galing sila ng Jerusalem, nagpunta ng Antioch. Pagkatapos sila ay nakarating sa Cyprus, then from there nakarating sila sa Iconium,
at sa Listra. Pagkatapos sa Listra, sila ay muling pabalik sa Antioch in Syria. At yung muling na dinaanan nila na inihayagang banal na Ebanghelyo ay yung Derbe. Kung maalala niyo po, alam ko matatalas ang mga memorya, hindi ko na masyadong ulitin pa. So pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang kaanib sa iglesia at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Hindi nila tinaas yung kanilang sarili, bagkus tinaas ang Panginoon. Lahat ng kanilang ginawa ay ginawa ng Panginoon sa pamamagitan nila, through them and for them. At pagkatapos po, sila ay bumalik sa Antioch. At pagdating nila sa Antioch, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Balik na sila sa kanilang pangaral, yung first missionary journey ni Apostle Paul at ni Barnabas. So nakabalik sila ng Antioch. So natapos yung kanilang first missionary journey. At pagdating nila roon, may ilang tao mula sa Judea na nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli o yung nagpa-circumcise, ayon sa kaugalian na tinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Yun po yung sinasabi ng mga galing sa Judea na nagtungo ng Antioch. Mahigpit itong tinutulan nila Pablo at Bernabe. Nandun sila sa Antioch. So may mga nagtuturo na ganito, sabi sila ay tumutol at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya nagpasyang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe. At ilang mga kapatid na taga-Antioch upang ang suliraning ito ay isang guri sa mga apostol sa matatandang pinuno ng iglesia. Pumunta sila sa Jerusalem dahil may hindi magandang nangyayari doon sa iglesia, doon sa Antioch. No? Sila ay sinugo na sila ng iglesia. At pagdaan nila sa Phoenicia, sa Samaria, binalita nila roon na marami ng hentil, mga hentil na naikayat sa pananampalataya. Ito na may labis kinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, nalugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno at ng buong iglesia. Sinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos. Ang lahat ng ginawa ng Diyos. Hindi yung lahat ng ginawa nila, bagkus lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Hindi po yan. Ngunit tumayo naman ang ilang matanda ng mananampalatayang kabilang sa mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangan tugiin o circumcise at utusang tumupad sa kautusan ni Moses sa mga hentil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at ang matandang namumuno sa iglesia upang magpag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo ay tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyong noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita sa mga hentil at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpapatuong sila'y tinatanggap niya ng
pinagkalooban niya sila ng banal na espiritu katulad ng pagkakaloob niya sa atin. Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit niyo pinahatang sa mga palataya ang isang pasaning hindi na kayanang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo ay mariligtas sa pamamagitan ng habag na kagandang loob ng Panginoong Jesucristo at gayon din sila. So, yun po yung preaching ng Sunday. Nabasa ko lang po yung text. Baka nagkakakayo. Yun po yung Sunday. Sabi ng Sunday, paano maliligtas ang isang tao? At ipinaliwanag po ni Pastor Joseph, isa-isa, detalyado. At ganito po ang sinasabi ng aklat ng gawa. Sa chapter 15, verse 11. Sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila and nothing more. So tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang sinasalaysay ni na Pedro at ni na Pablo at Bernabe ang mahimalang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos si Santiago naman ay nagsalita, mga kapatid, kinig kayo sa akin. Pagkatapos lamang isalaysay ni Simon kung paano unang pinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hentil upang mula sa kanila ay may mga kabilang na sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat sa aklat ni Amos. Hindi po yung kinote niya, yung Amos 19. Amos 19. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong tatayo ang bumagsak na kaharian ng David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hentil na tinawag ko upang maging akin. Mga hentil na tinawag ko. Ano kung hindi ka tinawag? Diba? So hindi ka akin. Hindi kita tinawag, hindi ka akin. Ganoon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula panahon una. So nagpatuloy si Santiago. Kaya ang pasya ko'y huwag natin pahirapan ang mga hentil at na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at huwag kumain ng anumang nihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makiapid, at huwag kakain ng hayop, yung nagpiligti, at ng dugo. Sapagkat mula unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. At ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Yun po yung dulo ng text ng last Sunday. At pagkatapos, sabi niya, kaya, after mga sinabi ni James, doon sa verse 19 to 21, sabi niya, kaya, minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe
ang mga pinili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabbas at si Silas na mga lalaking itinagalang ng mga kapatid. Pinadala nila sa kanila ang sulat, yun yung napagkasunduan, doon sa parang pasahe natin, nasusulatan sila. No? So, pinadala sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Buti na lang, sinabi yung nilalaman ng sulat. Hindi, mag-iisip pa tayo. Mag-iisip din tayo sapagkat hindi lahat nakadetalye yung laman ng sulat. Dahil limited yung inilagay dito. Ang sabi nito, ganito ang nilalaman. No. Kaming mga apostol at mga matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na nasa Antioquia, sa Syria, at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan. At pinabagabag nila kayo sa pamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na si Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nagatubiling itaya yung kanilang mga buhay at sa paglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi ng sulat na ito. Production lang pala ng sulat ang nilagay. Pero hindi natin alam kung ano yung laman ng sulat na kanilang ipapaliwanag doon sa mga taga-roon. So, pagdating natin doon sa langit, tanongin natin sila. Sapagkat nilabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong hatangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Essential. Kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo, ng hayop, ng linti, at huwag kayong makiyapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Tapos na po yung sulat. So, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, so yung ating title, The Guidance of the Holy Spirit. Wala pa lang dun sa pag-meeting, dun sa pagpupulong ng mga matatanda sa iglesia at mga apostol, mga pinuno. No? Nandun na yung pagkabay ng banal na Espiritu. Kung kaya't sila ay nagkaroon ng ganang desisyon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nandun sa puso ng mga Kristiyano mismo. Kung paano ang mga unang Kristiyano, karamihan sa kanila ay mga Hudyo, para sa kapakanan ng pag-unlad ng Ebanghelyo, para sa kapakanan ng pag-unlad ng Ebanghelyo, ay handang tanggapin ang lubos na magkakaibang mga tradisyon at gawain ng mga bagong mananampalatayang itin. Ano ito? So, bago sila mga mananampalataya, meron silang mga kanya-kanyang mga tradisyon o mga pamamaraan ng pagsamba o pamamaraan ng modesty. So hindi mo sila gaya nung sinabi natin, sinabi ni Apostle Paul sa ating scripture reading. Hindi mo sila karaka na i-insist mo sa kanila yung mga
gawa na ng mga matagal ng mananampalataya. No? Yung pagka meet mo pa lamang, binahagi mo ba na yung Ebanghelyo ng ibang sa Kristo, at pagkatapos sinabi mo, huwag mo nang ganito, ganyan, ganito, huwag ka na magsod na ganito. Yan ang sabi ni Sister Daisy. No? Hindi na siya magsisimba. Ay, ang dami palang bawal. Ang dami palang hindi pwedeng gawin. No? Ang dami palang mga ganito, ganyan. No? Si Apostle Paul sinabi niya, kung ako ay nasa ganitong lugar, ay ganito ako. Pag nasa ganitong lugar, ay ganito ako. Para panghikayat siya at mailapit niya sila sa Panginoong Hesus. At kapag sila ay nanampalataya na, naniwala, nanampalataya, nagsisi at nanampalataya, tinanggap ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang hihinturon. Sabi sa ating mga pag-aaral, tinuruan sila. Kaya itong mga apostol, pagkatapos nagpahayag doon sa mga iba-ibang lugar, ay binalikan yung dati nilang mga inagturuan na upang ano? I-strengthen, patibayin, patatagin sa kanilang pananampalataya, at kapag sila ay nag-mature, kahit hindi mo sila tusan, no? Nung mga gagawin nila, ay kusang mawawala o kusang isa sa interview, matatanggal yung mga bagay na hindi na kayo sa salita ng Panginoon. Kasi may mga bagay, sabi niya, kailangan kong tanggalin na ito. Hindi na ako manigarilyo, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako ang dami. No? Pero kahit yung mga hindi Kristiyano, ay magagawa nila yun. No? Yung hindi ko na gagawin yung mga ganito. Kung ito ay hindi mabuti sa kanyang kalusugan o sa kanyang pangkatawan, i-stop niya. No? At sabi nga ng mga Quran, hindi may impress yung word doon sa mga bagay na hindi mo nagagawin. Dahil yung mga bagay na hindi mo nagagawin ay kayang gawin din ng mga hindi mananampalataya. So, paano mo ma-impress yung mga tao, yung mga nasa sanglibutan ito? Sa anong paraan? Doon sa mga bagay na magagawa mo na hindi kayang gawin ng mga hindi mananampalataya. Ano yun? The lovable. Sabi ni Pastor, sabi ni Brother Victor. The lovable. Sabi niya. Hirap, di ba? Tamang ipinamamanhig ng mga Hudyo ang kanilang sinaunang espiritual na kultura na nag-ugat pa sa mga batas ni Moises, at bigla itong naulat at pagkatapos ay napilitan ng malaking bigla ng mga bagong Kristiyano na hindi mukhang mga Hudyo, so sila ay mga Hentil, at kumakain, no? Hindi sila kumakain gaya ng mga Hudyo, sumasamba na pareho ng mga Hudyo, at yung kaugalian nila pareho ng mga Hudyo sa pagsamba. Yan ang nakita natin doon sa ating pasahin. Kasi nga, hindi sila kagaya ng mga Hudyo. At pagdating doon sa verse 22, no, sa madalit salita, itong panukala ni James, ni Santiago, kung saan
ay mababasa natin doon sa verses 29 to 21, ay nakuha niya yung pagsangkayon ng nagtitipon na pamunuan at pagkatapos ay buong nagpasya na sila ay sumulan at magsugo doon sa mga kapatid na mananampalataya sa Antioquia, yung mga mananampalatayang mga Hintil. Itong si Pablo, si Pedro, at si Santiago, nakita natin that they are in the same page. They are in the same page. Kung ano yung sinasabi ni Pedro tungkol sa ginawa ng Panginoon sa mga mananampalatayang Hentil, ay ganun din naman itong si Pablo at si Santiago. Pareho sila ng pahina. Kasi teach, no? Pareho sila ng kinatatayuan. Tinanggap nila ang Panginoon Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Sa grasya ng Panginoon, sila ay nagkaroon ng kaligtasan, no? Sa pamagitan ng pananampalataya nila sa ating Panginoon sa Kristo. At pagkatapos, sa verse 29, nakita natin doon yung apat. No? Ang mga humihiling na tuliin ang mga Hentil at sundin ang kautusan ni Moses ay hindi ginawa iyon nang may naunang pahintulot mula sa mga apostol na madandanda sa Jerusalem. Sa katunayan, sila ay parehong nagpahayag ng kanilang paghihinayang sa kalituhan ng mga lalaking yon at tiniyak sa mga kapatid ng mga Hentil, no, na hindi sila magsasalita para sa kanila, kundi hindi nila kinonsente o sinuportahan yung mga nagpunta roon na ganito yung itinuturo. Dapat kayo muna mga Katolik, dapat sundin nyo yung mga batas ni Moises upang kayo ay maligtas. Malinaw sa ating pag-aaral ng nakaraan, sila ay naligtas sa magitan ng biyaya, ng grasya ng ating Panginoon. At titingnan natin itong mga kinagbirin sa kanila na huwag gawin. Ay ito yung laging ipinangangaral, sabi doon, sa mga sinagoga, sa bawat bayan. So, alam ito ng lahat ng tao, especially ng mga Hudyo. Kapag ang Hentil ay naging mananampalataya at naging kabahagi ng mga Hudyo, at hindi ginagawa yung mga itinuturo nila na ito, so marami yung na-offend. No? Ba't itinuturo nila ito, tapos hindi naman pala sinusunod ng ganito. So, bakit ang apat na gawang ito na nirekomenda ni Santiago na ang mga mananampalatayang Hentil ay umiwas at napagkasunduan ng buong konseho na i-rekomenda ang pag-iwas dito sa mga set of rules na ito. Maraming mga commentator o mga scholar ang nais na ipaliwanag yung bahagi nito. But hindi mabigyan
ng tunay na kapaliwanan. Bagkus yung tanging mensahe na iniahayag lang dito, yung kung ma-offend yung kapatid mo, pag ginawa mo yung mga bagay, mas mabuti na huwag mo gawin. Sabi mo, Apostle Paul, kesa matisod mo ka, maging santipa, na siya, ikaw ang kanya magiging katitisuran, maging stumbling block. Indes na lumago siya, no, ay mawalay siya. Kaya ganito yung itinagubili sa kanila. Yung konseho ay nakuha nila yung tagumpay. Isang tagumpay ng katotohanan na kumpirma ng Ebanghelyo ng biyaya at isang tagumpay ng pag-ibig sa pagpapanatili ng pagpasagana sa pamamagitan ng mga sensitibong usapin na gaya ng mga ito. Sa madaling salita, ang pag-iwas sa mga bagay na kasuklam-suklam sa inyong mga kapatid ay magiging mas madali para sa mga Kristiyanong Hudyo at Gentil na mamuhay ng may pagkakasundo at paggalang sa isa't isa. Binibigyan din dito yung unity of the follower of Christ. Yung unity ng mga believers. Ang Kristiyanong pagsasama bilang isang pagsasama ng pag-ibig at pangangailangan ng mga biyaya at ipakita para sa mga pagkakaiba at hindi nagbabanta ng mga pangunahing prinsipyo ng kaligtasan. Ngunit sa mga simbahan, ang paggawa ng mga sakripisyo alang-alang sa pagkakaisa, pagtangi na ang pagkakaiba ng opinyon o kaugalian ay makagambala sa pag-unlad ng Ebanghelyo, ang ating tungkulin, ang ating sagradong responsibilidad. Yun daw yung ating responsibility bilang isang iglesia. Yung makagambala yung mga non-essential na mga bagay sa ikalalaganan ng Ebanghelyo. Halimbawa, kapag yung binabahaginan mo ay isang M, huwag mo daw munang i-insist yung magkaparehong level ng babae at lalaki. Dahil sa kanila, no, yung lalaki, yung pinakasukri, at yung babae ay nasa konsang lang. Huwag mo munang i-insist sa kanila yun. Ang mas mahalaga, yung mabahaginan mo siya, yung tumanggap siya, manampalataya, maniwala sa mabuting balita ng kaligtasan, then it will follow kapag siya ay patuloy na nanonurture ng salita ng Panginoon. Maunawakan niya, maintindihan niya, then madali na paliwanag sa kanya. Yun yung isang halimbawa na pinararating sa atin nung mga talata na ating binasa. Napakahalaga yung pagkakaisa ng mga mananampalataya.
Tanungin natin nga sa iyo. Nakikita ba sa atin yung pag-ibig at yung pagkakaisa bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo? Yan yung sinabi ni Apostle Paul doon sa 1 Corinthians 9:19 to 21. Ang sabi niya, sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat, ginagawa ko ang aking sarili na alipin sa lahat upang ako ay manalo ng higit pa sa kanila. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang may kaya ang mga Hudyo. At yan ang espiritu na napakagandang nilalarawan dito sa Acts 15. Bagamat makikita lang natin yung tanong na espiritu dun sa verse 28. Mula pa doon sa pagpupulong ng mga pamunuan at mga apostol, ay gumagawa na yung banal na espiritu. Siya na yung nag-orchestrate upang sila ay makapag-desisyon ng naayon sa kalooban. Sa prinsipyo ng Ebanghelyo, sila ay matatag. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at wala nang iba. Kahit na ang malalim na damdamin ng mga Hudyo ay maaaring pahintulutan na ikompromiso o malito ang katotohanan iyon, ngunit tungkol sa pagkakaisa ng simbahan at sa kanyang pagtawag na maabot ang sanglibutan. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat na gawin ang anumang pagkakaisa at kapayapaan upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Itong si John, si John the Baptist ang kabisado. Si John Wesley, si John MacArthur. Iba nitong si John Duncan. Si John Duncan ay isang Scottish. No? Yung siya ay isang naging misyonaryo ng mga Hudyo sa Budapest. Siya ay nakakambihira yung laki ng kanyang puso. Ang sabi ko ng kwento. No? At gumawa ng hindi pangkaraniwang mga pagsisikap na makahanap na pinagkasunduan at hindi naglagay ng hadlang sa paraan ng ministeryo ng Ebanghelyo. Hindi siya naglagay ng hadlang sa paghahayag ng mabuting balita. Ang sabi po, sa Hudyo, siya ay anak ni Abraham. Na kung tutusin, ang bawat isang mananampalataya na ay anak ni Abraham. We are children of Father Abraham. Sa Romano Katoliko, siya ay isang sinaunang simbahan. Sa Armenian, sa silangan, ay iginiit lamang niya ang mga salita ng Biblia. Sa Hungarian, siya ay isang Magyar. Sa Bohemian ay Czech. Sa Highlander ay Gael. Kung saan siya naroon, siya ay bumabagay upang siya ay upang kanyang may kaya yung mga taga. Pero, hindi nila ikono-compromise yung katotohanan. When it comes to the truth, talagang nag-i-stand sila ron.
Pero yung mga non-essential na mga bagay ay isinasaintabi nila upang maikalat nila sa pananampalataya yung mga tao binabahaginan nila ng mabuti balita ng ating Panginoon. Kung ano daw ang pinagdadasal ng ating Panginoon Kristo ay dapat nating pagsikahan. Ano ba yung idinadasal ng ating Panginoon Kristo? Doon sa John 17:17. Alam ko, kabisado niyo yung verse na yan. Ito yung panalangin ng ating Panginoon Kristo. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Nananalangin siya sa kanyang Ama. Gaya ng sinasabi ni Apostle Paul doon sa 1 Thessalonians 4:3, ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid ay ang iyong pagpapakabanal. Ang panalangin ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, ay gawin mo silang isa na gaya natin. Na isa. Bahagi ng kabanalan ng buhay na ipinagdasal na iyon ang pagsasagawa ng pagkakaisa sa ating mga kapatid. Ang kagandahang pagsasakripisyo upang mapangalagaan at mapangalagaan ng pagkakaisa ngayon. Yung panalangin ng ating to be na maging isa tayo. Ang diwa ng kapatiran na laging nagsasalita at kumikilos upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu na bigkis ng kapayapaan. Magagawa natin yan sa ating sarili, sa ating kongregasyon, kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu, kung tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Lagi daw natin titignan yung mga gawain patungkol sa pagkakasundo. At kapag daw pinag-uusapan ng ganito, no, sa yung mga pagkakasundo ay hindi raw ito madali. No? Hindi madali yung usapin ito. Even daw yung mga Kristiyano, mula sa iba't ibang mga simbahan, ay iba-iba yung mga tradisyon. Iba-iba yung kanilang mga pamamaraan sa pagsamba, pagsimba, o yung kanilang mga tradisyon. Tumutuon sa lahat ng mayroon tayo. No? Yung pagtrato natin sa iba, no, na nagiging hadlang upang tayo ay magkaisa, ay hindi lang nais. So, hindi natin masasabi na tayo lang yung healthy church. Maraming mga healthy church. At yung iba, pag titingnan nila, ay hindi sila kagaya ng ginagawa namin. Hindi sila healthy. So, hindi gano'n. Tayo ay, sabi nga, tayo ay pare-parehong binili at nugasan ng banal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Ano man yung ating mga hindi pagkakatulad, ay hindi dahilan yun upang tayo ay magkaroon ng hindi pagkakaisa. Gaya ng sinabi ni Agustin tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang Kristiyanong kapatid na si Alypius, kami ay hinugasan sa isang dugo.
Yan ay totoo sa iyo at sa bawat iba pang Kristiyano. Kung siya ay tunay na Kristiyano, same yung nangyari sa atin. Hayaang ipakita ng iyong pag-ugali na mga salitang binibitiwan mo, ang pagmamahal, yung interest, paggalang, mabuting kalooban na ipapakita mo kahit sa mga mananampalataya na iba sa iyong pamamaraan. At mapapansin ito ng mundo. Ito ang ating tungkulin na siguraduhin na ito ay makikita ng sanlibutan. Yung pagkakaisa natin mga mananampalataya. Sapagkat isa lang yung nag-iisa sa atin. At ito yung dapat natin gawin. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay na mapagmahal, na pagkakaisa sa lahat ng mga pahayag ng pananampalataya kay Jesucristo. Mahalagang makita ng unang simbahan, ito ay nalutas ng isang tanong ng doktrina sa pamagitan ng unang pakikinig sa pananaw ng lahat. Kapag minsan kasi kakaroon ng kulang, no? Ayaw pakinggan yung panig ng iba. No? Gusto yung kanya, yung nasusunod. But dito nakita natin, doon sa pagpupulong ng mga apostol at mga pinuno ng simbahan, ay pinakinggan o nakinig sila doon sa pahayag ng bawat isa. At pagkatapos sila ay nagdesisyon. Hindi ko pa sinasabi yung panig ko eh. Kumukanta ka na eh. Hindi po ba ako pinagsalita? Hindi mo man iwan, hindi mo pala ako makapagsalita. Madalas na mag-asawa. Hindi pa nga nagpapaliwanag, hindi pa nga nakapagpaliwanag eh. Pinundan mo. So, nakita natin dito sa mga isang halimbawa dito sa mga namumuno na iglesia dito sa mga apostol. Pinakinggan nila yung suwesyon ng bawat isa. Nagsalita si Pedro, nagsalita sila Pablo at Barnabas, at nagsalita itong si James. Then, base doon sa kanilang mga pahayag, ay nakabuo sila ng desisyon na gabay ng banal na Espiritu at yun ang nararapat nila upang yung kanilang mga kapatid na mananampalataya, mga bagong mananampalataya doon sa Antioch ay sa halip na ma-stumble, sa halip na mahilayo, imbes na nandun na, mawalay, ay naka-encourage yung kanilang salita na ipinahayag sa kanila. Ibinigay niya sa kanila ang banal na Espiritu katulad ng ginawa niya sa atin. Sabi nito si Pedro at sila Pablo at Bernabe. At pagkatapos nilang sumang-ayon sa salita ng Diyos, sinabi na ito din ay naayon doon sa mga salita ng mga propeta, ayon sa aklat ni Amos. No? Kaya habang pinagsama-sama niya ang mga aksyon ng Diyos, yung act ng Panginoon, yung gabay ng Espiritu, at yung salita ng Panginoon. No, nakita mo, no? Yung mga
apostol ay nagsalita sa ginawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan nila at pagkatapos dinakapan pa ng salita ng Panginoon yung kinote nila yung doon sa aklat ni Amos, no? Ay kaya't ang konseho ay dumating sa nagkakaisang konklusyon na ito talaga ang isip or mind of the Spirit. Kaya't ng unang alituntunin ng patnubay mula sa Diyos, lalo na sa mga bagay na doktrina, yung pagkakaisa, kasunduan, at ay pagmamarka ng isipan ng Spirit. It's a mark of the mind of the Spirit. Pagkatapos, nakita rin natin doon na sila Judas at Silas ng mga propeta. Alam natin yung propeta, they are the delivering the message of God to His people. So, ganun itong mga to. Yung mensahe ng Panginoon ay nihahatid niya doon sa mga mananampalataya doon sa Antioch. Pinaliwanag nila. So, dalawa yung daw dito, yung gate. Yung isang gate, yung sa pamamagitan ng mga mata, at yung isang gate sa pamamagitan ng pakikinig. So, yung sa pamamagitan ng mga mata ay yung sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan yung entrance. Pero ginagamit din ni Satan yung mga mata. Ang sabi ni Brother Victor kanina, ayun, may dumaan. Diba? Dahil dito rin yung entrance, yung gate, no? Na ginagamit ng ating Panginoon, no? Sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita. At yung pakikinig. No? Faith cometh by hearing. Hearing saan? Sa mga chismis? Hearing sa mga sabi-sabi. Doon ba nanggagaling yung pananampalataya? Sabi niya, hearing by the word of God. Amen. At yung dalawa ay tumigil doon ng kaunting panahon. Pagkatapos sila'y bumalik at taglay ang pagbati sa mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Hindi sinabi kung gaano yung length na itinigil nila doon. Subalit, alam natin na ito ay sapat upang kanilang may pangarap sa mga mananampalataya noon yung mabuting balita at yung mga salita ng Panginoon upang sila ay palakasin, upang sila ay ma-encourage, ma-strengthen. Ngunit minabuti ni Silas na manatili doon. Kung titingnan nyo yung inyong mga ESV Bible, hindi makikita itong verse 34. Pagkat ito po ay hindi original na doon. Nilagay doon upang iugnay doon sa verse 40. Kung saan si Silas ay kasama ni Apostle Paul. Ni Apostle Paul na bumalik siya doon sa Antioch upang maging kasama ni Paul at si Barnabas. Subalit nanatili sila Pablo at Bernabe sa Antioch at makasama ang marami pang iba na nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon. So sila ay dumating, sila ay naglagi doon, itong si Silas at si Bernabe, upang ipaliwanag yung nilalaman ng sulat. No? Hindi po natin
na dinitalye kung ano yung nilalaman ng sulat dito. Yung bungad lang yung sinabi. But alam natin, yon ay mga bagay na magpapalakas at mag-encourage dito sa mga bagong mananampalataya ng taga-Antioch. No? At yung mga bagay na hindi nila pagkakapareho ay sinasaintabi muna nila upang yung bagay na mga esensyal, no, ay kanilang maganap na hindi maging hadlang ang mga ito sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng yung Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. So napakahalaga po yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Nagpapatunay na tayo ay kanyang kanyang mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Apostle Paul, pagkamat siya ay malaya, no, ay hindi niya ginagawa niyang alipin yung kanyang sarili upang sa ganoon ay makahikayat siya na may idala sa paanan ng ating Panginoon yung mga binabahaginan niya ng mabuting balita ng kaligtasan. Hindi dapat maging hadlang yung ating pagkakaiba sa pagpapalagana ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At meron po magandang bagay dito sa dulo ng ating verse na sinabi po dito, but Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord. Si Pablo, si Barnabas, dahil si Silas at saka si Judas ay pinabalik, no? Matapos yung kanilang gawain doon, marahil ay nakasama nila Pablo at Barnabas sa paghahayag ng Ebanghelyo sa iba't ibang area, lugar ng Antioch, yung mga hindi pa narating nila Pablo noon, yung mga kasama na sa iglesia. So sila ay nanatili upang patuloy na magturo at mangaral ng salita ng Panginoon. At maganda yung nandito sa dulo, sabi niya, with many others also. So hindi lang silang dalawa, ni Pablo at ni Bernabe. No? Hindi lang si Barnabas at Pablo, with many others also. Marami silang mga kasama. So ito po ay hamon sa atin. Hindi lang si Pastor Joe, si Pastor Dom ang may gift of teaching or preaching. No? Sabi, marami silang kasama niya. Meron pong mga gifted dito na magtuturo. Kaya lang, nahihiyang magturo. Kailangan pang pilitin. Walang pusa. No? Yan po yung kailangan natin. Gamitin natin yung ating mga gift, yung mga pinagkaloob ng Panginoon. Kapag ikaw ay isang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, ikaw ay isang Kristiyano, sigurado meron kang gift. Sapagkat sumasayo ang banal na Espiritu, meron kang gift na kailangang ma-discover at gamitin for the good of God's people and for the glory of His name. Sabi ko nga, yung kutsilyo, kapag hindi mo hinahasa, pumupurol. Kaya yung gift nyo, huwag nyo itago. Pero kung yung gift mo ay nagkikriticize lang,
No? Baon mo na lang gaya nung ginawa nung binagyan ng mga talento. Yung gift mo ay nag-criticize lang. So, ibaon mo na lang. Pero kahit na ano yung gift mo, bagamat maliit lang ito, pag ginagawa mo ito sa Panginoon, ito ay napakalaking. At nakita po natin dito, preaching and teaching. Yung daw preaching bring us out of the world. Yeah? Tatanggalin tayo mula sa sanglibutan. Nalala niyo ang ating mga nakaraang pag-aaral. When they heard the message of salvation, noong sila ay makarinig ng pangangaral, sila ay nanampalataya, naniniwala, no? They believe, no? Tumanggap sa Panginoon sa Kristo from darkness to light. So preaching, they will bring us out of the world. How about yung teaching? Teaching brings the world out of us. Di ba? Yung teaching, tatanggalin tayo sa sanglibutan, ay yung preaching. Yung teaching, tatanggalin niya yung sanglibutan sa atin. Amen. Kapag tayo ay natuto sa mga pagtuturo, no? Na-equip sa mga salita ng Panginoon, nag-mature, yung world na nasa atin ay out. So, yun po yung sabi rin sa dulo na napakahalaga. No? Barnabas and Paul, no? Remain in Antioch, teaching and preaching the word of God, the word of the Lord, with others, many others also. Tayo na nandito sa UAE, na nandili pa tayo sa UAE, yun po yung panawagan sa atin ng Panginoon. Amen. So, kung tayo ay hayo, kasama nila Pablo at Bernabe, papahayag ang salita ng Panginoon, ay wag sana maging hadlang sa pagkakaiba natin upang maabot yung mga taong wala pang tamang relasyon. At kapag siya ay mananampalataya niya at na-equip na lumago sa kanyang pananampalataya, yung pagkakaisa na ay yung pagkakaiba natin ay magkakapareha, sapagkat yun ang nais ng Panginoon sa atin, to be like His Son, our Lord Jesus Christ. At dahil ay magpapareha at magkikita-kita rin tayo. Sabi ng Panginoon, welcome, good and faithful servant. Sabi ko, kaya po ay tumayo at manalangin. Panginoon, muli maraming salamat, Panginoon, sa iyong paalaala, sa iyong mensahe sa bawat isang minsan madalas o God, yung aming pagkakaiba, even kaming mga mananampalataya na ng aming Panginoon sa Kristo ay nagiging hadlang o nagiging balakid o God upang kami ay magkaisa. Paano pa sa mga hindi mananampalataya? Lord, salamat at tinuro mo po sa amin sa pamamagitan ng inyong malagag ng iyong salita na gawin ng mas essential, Panginoon, yung may hayag ang mabuting balita sa lahat ng dako, Panginoon, at hindi maging hadlang o God yung pagkakaiba namin, Panginoon, because at the end of God, kami ay magkakatulad. Because yun po yung nais mo sa lahat ng iyong mga
tinawag sa lahat ng iyong mahinirang na maging kagaya ng iyong anak ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. We pray, Panginoon, na yung pong panawagan mo po sa amin ay makasunod po kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Lord, maraming gawain, subalit kakaunti ang magagawa. Ito po yung laging panalangin namin. Hindi po namin tinitingnan yung aming mga sarili. Na ito na yung kasabutan ng aming mga panalangin. Na kami pala, O Diyos, ang iyong sinusulo at pinadadala upang ang iyong mabuting balita ay maihayag, Panginoon, doon sa mga tao na hindi ka nakarinig. Ito, O God. Lord, help us sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kami patuloy na lumakad, Panginoon, sumunod, tiwala sa iyo, Panginoon. Makakayanan po namin ito sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, kabungan, at ng kakayanan upang magamdaman po namin yung pagkatawag ng mga isa. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe. We pray, O God, na tingnan ito aming narinig. Of course, ito ay manaliwa sa aming mga puso. At magampanan po namin kung ano yung mensahe na pinahal at tingin po sa amin sa hapon. Palayan mo, O Diyos, yung mga namin rito. Pray, O God, na pagtuloy na pasiyan mo ang iyong banal na Espiritu. Kasi mo, O God, yung banal na Espiritu. Tuloy yung gabayan po kami, Panginoon, doon sa tamang daan, Panginoon, na aming lalakaran. Lord, we continue to pray, Lord, sa mga namin dito, Panginoon, na nandun lagi yung passion ng God sa mga lost soul, God. Lalo, Panginoon, nakikita namin yung nagaganap sa paligid ng God. Lord, salamat. Sa kabila ng mga ito, Lord, ay bibigyan mo po kami ng kapayapaan. At sa pagbigay mo sa amin ng kapayapaan, Panginoon, ay maalala din namin sila, Panginoon, yung mga nagpapagabang sa lahat ng mga God. Lord, help us naman po sila, God. Hindi lamang po yung mga namin sa buhay, kundi lahat ng mga tao ay nilalagay mo sa aming harapan, God. Patuloy mo po kami ng pangunahan na samantalahin yung mga pagkakataon mo, God, na iyong nilalagay, Panginoon, pagkat ay hindi na maulit pa, O Diyos, yung mga pagkakataon ito. Tapos, mga pagkakataon ito, Panginoon, ay samantalahin namin ang gawa, Panginoon, yung pinagagawa mo po sa amin sa tulong ng Panginoon. Lord, we thank you and praise you, O God, hindi sa hapon ito. Palain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Marinig mo yung salita, O God. Kung sila man ay mananampalataya, Lord, patuloy ang usap ko po at patuloy mo silang bigyan. Kalalagaan ang aming Panginoon. At sa mga wala pong tamang relasyon sa iyo, Panginoon, patuloy mo yung silang tinusin, Panginoon. Na sila din po, O God, ay nabigyan mo ng pananampalataya at mailapit mo po sa aming Panginoon sa Kristo. Mag-repent at tanggapin siya sa pangilan ng pananampalataya, magdalog ka loob mo. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at kagaya ng iyong ginagawa sa iyong iglesia. Mga tinawag mga anak ng Panginoon, sila rin ay kasama sa mga gawain na inihatang o God. Lord, we thank you and praise you, God, and we live and commit you lahat ng mga lalo sa Panginoon ng iyong iglesia ng mga Lord. Thank you. Praise you, God, sa aming pag-uwi. At we pray yung pag-iingat mo. Malayan mo po ang iba ang lahat, O God. And as you bless us, Lord, make us a blessing to others, O God. Lord, maraming salamat po. Ito pa ang pag-alangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang galing mo natin yung
Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Amen.